Mabilis na pinunasan ni Luciana ang mga luha sa pisngi, nang marinig niya ang boses ng kanyang kaibigan na paakyat ng bahay kubo. Inayos niya ang sarili pagkway agad na tumalikod sa gawin nito. Luciana, okay ka lang ba? Kanina pa kita hinahanap, anang Valerie at naglakad na rin palapit sa pwesto niya. Okay lang ako, aniya. Narinig niya pa ang pagpapakawala nito ng malalim na buntong hininga, bago mabilis na tumalima at umupo sa tabi niya. Sumilip ito sa mukha niya. Umiiyak ka eh. Paano ka naging okay? May pag-aalalang tanong ni Valerie sa kanya. Bakit? Pwede mo sabihin sa akin ang problema mo, dagdag pa nito pagkway tinapik-tapik ang kanyang likod. Imbes na tumigil ang pagdaloy ng kanyang mga luha, ay mas lalo pa iyong bumuhos. Nakasimangot na nilingon ni Luciana ang katabi. Sabi ko sa iyo huwag mo ako patatahanan, kapag umiiyak ako eh. Kasi mas lalo akong naiiyak, aniya na parang bata. Iyon talaga ang dahilan ko, para mailabas mo lahat ng lungkot dyan sa puso mo. Kung hindi ka iiyak, at ikukulong mo lang sa dibdib mo lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman mo, mas lalo ka lang masasaktan at iiyak, tulad nito sa dalaga. Sunod-sunod na pagsinghot naman ang ginawa ni Luciana, bago ito humilig sa balikat ng kaibigan. Namimiss ko na si Papa, malungkot na saad niya. Siya ba yung matanda na nakita natin sa TV dun sa bayan? Tanong nito. Tumango naman ang una bilang tugon sa kaibigan niya. Matagal ka na rin dito sa bundok, Luciana. Hindi man namin alam ang totoong dahilan mo, kung bakit ka umalis noon sa inyo. Pero siguro, panahon na rin para bumalik ka sa totoo mong pamilya. Matanda na ang tatay mo. Sa loob ng 8 taon na pamamalagi mo rito nakasama kami ni Nanay Amelia, Thailandan at pati na rin ni Grizzly, ni minsan hindi mo nabanggit sa amin ang tungkol sa kanya. Pero alam ko sa loob-loob mo, namimiss mo na siya ng sobra, Luciana. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kaya kung ako sa'yo, habang maaga pa at may pagkakataon ka pang makasama ang tatay mo, puntahan mo na siya, bago ka magsisi sa huli, anang Valerie sa kanya. Wala sa sariling muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalaga. Pagkway inalis ang ulo mula sa pagkakasandaw sa balikat ng kanyang kaibigan, at tumangala sa malawak at puno ng kumikinang na mga bituin na kalangitan. Nagsisisi ako kung bakit umalis ako noon sa amin, Valerie. Nagsisisi ako kung bakit natikis ko ang Papa. Pero hindi ako nagsisisi na tumira ako ng 8 taon dito sa bundok kasama kayo ni Nanay Amelia. Alam ko naman na masaya ang Papa kasama si Clyde. Kaya nga hindi niya na ako hinanap noon. Baka naman nagkakamali ka, Luciana. Baka sa tindi ng hinanakit mo noon, kaya akala mo na hindi ka hinanap ng tatay mo. Malay mo. Pinahanap ka pala niya, pero hindi ka lang makita dahil nasa gitna ka ng bundok. Mabilis na pinutol ni Valerie ang iba pang sasabihin ni Luciana sa kanya. Kasi sa totoo lang, walang magulang ang hindi mag-aalala at malulungkot, kapag nawala ang anak nila. At hindi ako sang-ayon sa sinasabi mong hindi ka mahal ng tatay mo, kung kaya't hindi ka niya ipinahanap noon pa man. Walang magulang na hindi mahal ang mga anak nila, Luciana, anang dalaga. Maybe Valerie is right. Baka nga ipinahanap siya noon ng papa niya. Pero hindi lang siya makita nito. Alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang papa, sadyang nilamon lamang siya ng matinding selos, at hinanakit dahil kay Clyde. Maybe this is the right time, na muling makita at harapin ang ama niya. Sa nakita niya kanina sa screen ng TV sa bayan, mukhang may sakit nga ito. Anong malay niya kung muli niyang paiiralan ang pride niya, at hindi na siya magkaroon ng chance na muling may akap ang papa niya. Kahit hindi mo sabihin sa amin ni Nanay Amelia, ang totoo mong buhay at pinagmulan. Alam namin na hindi ka lang basta isang mamamayan ng lugar ninyo, Luciana. Based na rin sa mga obserbasyon ko sa iyo noong bago ka pa lang nasolta rito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noo at kunwari ay nagtatakang tanong nito sa katabi. Matalino ka, Luciana. Magaling ka makisama sa mga taong nasa paligid mo. Pero hindi ka marunong umarte, at magtago sa kung sino ang totoong ikaw. Lahat ng nakikita namin sa iyo, alam ko na iyon ang totoong ikaw. Nakangiting turan nito. Naalala mo noong mag-aral ka ng kolehiyo sa bayan, tapos pinagsabay mo ang trabaho mo. Bilib na bilib kaya ako noon sa iyo. Kasi bukod sa magaling ka magsalita ng English, lagi mong sinasabi noon na, magtatapos ka ng pag-aaral mo, kasi gusto mong makatulong sa kapwa mo.
Sa mga taong kapos at walang makain. Pero paano mo naman yun magagawa, gayong nasa bundok ka lang at nagtatago? Ani Valerie at sinabayan pa ng irap sa kanya. Napangiti na lamang si Luciana, habang pinupunasan ng tumutuyo niya ng mga luha sa pisngi. Oo na, naiintindihan kita. At salamat din sa lahat ng tulong mo sa akin. Huwag kang mag-alala at pag-iisipan ko lahat ng mga sinabi mo. Hay naku, huwag mo nang pag-isipan pa Luciana. E di huwag na lang. Mabilis na sagot nito na idinaan pa sa biro. Sige na nga, pag-isipan mo na. Basta huwag nang aabot ng 8 taon ulit ha. Nako, kukurutin talaga kita sa singit mo, anito na natatawa pa. Kahit papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam niya, dahil sa mga sinabi nito. Nasa balkonahin ng mansyon ng mga Cervantes si Clyde. May hawak na kopete sa kamay, habang malayo ang tinatanaw at malalim ang iniisip. Maya-maya ay muli itong humugot ng malalim na paghinga, at pinakawalan iyon sa ere. Makailang beses na nga ba siyang napapabuntong hininga simula pa kanina. Hindi niya na rin mabilang pa. Hanggang ngayon ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang pabor na hiniling sa kanya ng matandang Don Ramon. I want you to marry my daughter Clyde. Iyon ang paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isipan magmula pa kanina. Where are you now Luciana? Bulong na tanong nito sa hangin. Pagkway isinuksok sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang kamay niya, at sumandal sa hamba ng balkonahe. Galit ka pa rin ba sa akin? Mabilis naman itong natawa ng pagak dahil sa sariling tanong. Of course you are. Sabi mo nga, habang nabubuhay ka sa mundong ito, hinding-hindi mo ako mapapatawad, aniya at muling sumimsam sa kopete niya. I don't really get it, kung bakit ibang-iba ang ugali mo sa papa at mama mo. O baka naman sa akin lang kasi nga hindi mo ako gusto. Are you not sleepy iho? Ang boses ni Don Ramon ang pumukaw sa pagmumuni-muni ng binata, pagkway nilingon ito sa gawi ng pintuan. Don Ramon, why are you still awake? 10:00 na, dapat nagpapahinga na kayo, anang binata sa matanda. Agad naman na naglakad si Don Ramon, palapit sa hamba ng balkonahe, kagaya niya ay nagpakawala rin ito ng malalim na buntong hininga, habang nakatanaw sa malawak na kapaligiran ng mansyon, na nababalot ng dilim. I can't sleep. Naiisip ko na naman ang anak ko, anito. I'm just thinking kung personal ko na lang kaya siyang puntahan doon, at ako mismo ang magdala sa kanya pauwi rito. But I know I can't. Bukod sa hindi ko na kayang umakyat sa matataas na bundok. I'm just scared she might push me away from her again, malungkot na dagdag pa nito. Nahahabag namang pinakatitigan ni Clyde ang matanda, mula sa pwesto nito. Kahit hindi niya maaninag ang mga mata nito sa mga sandaling iyon. Alam ng binata na mas lalo itong nasasaktan ngayon, dahil sa anak niya. Do you want me to get her? Just tell me kung nasaan siya ngayon. I promise, ibabalik ko si Luciana rito sa mansion, no matter what, wala sa sariling saad ni Clyde. Mabilis namang napalingon sa gawi niya ang matanda, at pinakatitigan siya ng mataman. Really? So you are accepting my offer? Sa halip ay balik tanong nito sa kanya. Gaya ng parati kong sinasabi sa inyo. I don't have any choice, but to do whatever you want Don Ramon. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, aniya. Natawa naman ng pagak ang matandang Cervantes, pagkway mabilis na nag-iwas ng paningin sa kanya. You're just like your father, noong nabubuhay pa ito. Hindi rin siya makatanggi dahil sa malaki raw ang utang na loob niya sa akin at sa pamilya ko. But iho, you're just like my own son, hindi ko maaatim na makita kang hindi masaya, dahil lamang sa kagustuhan kong gawin mo ang isang bagay na hindi mo naman gusto. Alam kong hindi ka sang-ayon sa gusto ko na pakasalan mo si Luciana. I understand that, kaya hindi kita pipilitin kung I want to do it, mabilis na saad nito upang maputol ang iba pang nais sabihin ni Don Ramon sa kanya. I want to do it, muling nagbaling ng paningin ang matanda sa gawi niya. I'm not against your decision, nor your favor or what Don Ramon. It's just that, I was just shocked but I want to do it, saad pa niya rito. Are you sure? Kunot ang noo at seryosong tanong nito sa binata. Mabilis namang tumungo ang huli, pagkway inisang lagok ang alak na nasa kopete niya. Hindi niya rin alam kung ano ang kanyang dahilan, upang agaran na magbago ang kanyang isip.
Kanina lamang ay tumanggi siya sa alok nitong pakasalan ng Yunakahihan nito, pero ito siya ngayon, kausap ang Don at buong lakas na tinatanggap ang kahilingan nito sa kanya. Tila may kung anong kiliti at excitement siyang naramdaman sa kanyang kaibuturan, sa isiping pagkatapos ng 8 taon, muli niya na namang masisilayan ang anak nito. Ano na kaya ang hitsura ni Luciana sa lumipas na mga taon? Tanong ng isipan ni Clyde, pagkway mabilis na ipinikit ang mga mata, at pilit na inaalala ang hitsura ng dalagitang Luciana. Ang hitsura nito noong huli silang magkita. Humahanggo si Valerie na tumatakbo pabalik ng bahay nila, nang may makasalubong siyang mga kalalakihan kanina sa may ilog. Halos magkanda buwal pa ito sa madamong daanan sa pagmamadali. Inay Amelia, Thailandan, sigaw nito. Nagkukumahog namang napababa sa hagdan ang matandang mag-asawa, para tingnan ang dalagang si Valerie. Baka kung ano na ang nangyayari rito. Mabilis ding kumahol ng malakas si Grizzly, na nasa ilalim ng punong mangga at nagpapahinga kanina. Grizzly, tumigil ka, saway ng matandang lalaki sa aso. Ano ba yan Valerie? Bakit ka nagsisisigaw riyan? May problema ba? Tanong ng nanay Amelia nila. May mga lalaki po. Sa ilog, hindi ito makapagsalita ng maayos dala sa labis na hingal. Anong lalaki sa ilog? Ang tatay Landon nila ang muling nagtanong. Huminga ng sunod-sunod ang dalagang si Valerie, bago ito muling nagsalita at ipinaliwanag sa mag-asawa ang nakita niya kanina. May mga lalaki po akong nakita kanina sa ilog. Mukhang papunta po sila rito. Natatakot po ako kasi, puro po sila mga nakaitim. Baka po mas asama silang tao, anito at mabilis na inilibot ang paningin sa buong paligid, nang maya-maya ay makarinig ito ng mga yabag. Anong? Nandito po sila Thailandan, anang dalaga at mabilis na nagtago sa likuran ng matandang mag-asawa. Magandang umaga ho. Pwede po ba kaming magtanong? Anang isang lalaki na may edad na, ngunit hindi pa rin may kakaila ang magandang pangangatawan nito. Basta na lamang itong sumulpat sa kung saan, kasunod ang hindi mabilang na mga kalalakihan. Tama nga si Valerie, mga nakaitim ito na tila ay masasamang tao. Ano ho iyon? Tanong ng matandang lalaki. Itatanong lang po sana namin kung dito po nakatira si Senyorita Luciana. Agad namang napalabas si Valerie, mula sa pagkakatago sa likuran ng mag-asawa, pagkarinig niya pa lang sa pangalan ng kanyang kaibigan. Mabilis ding nagkatinginan ang dalawang mag-asawa. Oh, dito nga po nakatira sa amin si Luciana. Sino ho ba kayo, at ano ang kailangan ninyo sa anak namin? Tanong ng nanay Amelia. We came here to see Senyorita Luciana, anang lalaki sa matanda. Mabilis naman itong nagbaling ng tingin sa gawin ni Valerie at pinakatitigan ito. Is she Senyorita Luciana? No, English. Me no speak English. Tagalog only, turan ng dalaga. Okay, pasensya. Ikaw po ba si Senyorita Luciana? Nanay Amelia, kakain na po tayo. Sigaw ni Luciana mula sa likod ng bahay, na siyang naging dahilan upang mabaling sa kanya ang atensyon ng lahat ng tao sa paligid. Mabilis din namang natigilan ang dalaga, at nagulat ito sa mga nadatnan sa tapat ng bahay nila. Habib, sambit ni Luciana sa pangalan ng lalaki. It's been a long year, simula noong huli niyang makita ang lalaki, pero sigurado siyang ito si Habib. Ang pinuno sa mga bodyguard ng kanyang ama. Nagmamadali namang humakbang ang dalaga palapit sa kinaroroonan ng mag-asawang Amelia at Landon. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman na nandito ako? Nagtataka pa ring tanong nito. We're happy to see you again senyorita. Sa halip ay saad nito, at yumukod ang ulo bilang pagbati sa kanya, ganun din ang mga kalalakihang nasa likuran nito. Narito po kami para iabot sa inyo ang sulat ng iyong papa, anang lalaki at may kinuha itong puting sobre, mula sa bulsa ng Amerikana nito, at iniabot sa dalaga. Wala sa sariling napalunok ng laway niya si Luciana. Biglang rumagasa ang matinding kaba sa kanyang dibdib, dahil sa mga nalaman niya mula sa lalaki. Ang ibig sabihin noon, alam ng kanyang papa kung nasaan siya. Naguguluhang tanong nito sa sarili. Mabilis naman siyang naglakad palapit sa lalaki, at kinuha sa kamay nito ang sulat na galing sa matandang Cervantes. Luciana anak, how are you? I missed you so much. Papa is sick right now. Kaya kung hindi mo mamasamain ang kahilingan ko sa'yo, please come home my princess.
Gusto kong humingi sa'yo ng sorry, para sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Mabilis na itiniklap ng dalaga ang papel, at hindi na tinapos ang pagbabasa sa sulat nito, nang maramdaman niya ang pag-iinit sa sulok ng kanyang mga mata. Tama nga siya, her father was sick. Anong klase siyang anak at natikis niyang pabayaan ang kanyang ama, habang may sakit ito. Ngayon niya mas lalong naramdaman ang lungkot, pangungulila at pananibik na muling makita, at makausap ang kanyang ama. Is he okay right now? Tanong ni Luciana sa matandang Habib. Hindi na masiyadong nakakapaglakad ang papa mo, senyorita, dahil sa sakit nito. Pero huwag po kayong mag-alala, dahil may mga doktor at nurse naman na laging tumitingin sa kalagayan ng iyong papa, pagpapaliwanag nito. Gusto niya pang makausap ang matandang Habib, para magtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Pero sa halip na gawin iyon, mabilis siyang tumalima at kinausap ang mag-asawang Amelia at Landon. Kasama na rin ang kaibigan niyang si Valerie. May sakit po ang papa, kaya kailangan ko pong bumalik sa amin, pagtatapat ni Luciana sa mga ito. Agad namang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ng mag-asawa, bago ito nagkatinginan sa isa't isa. Masuyong kinuha ng kanyang nanay Amelia ang kanyang kamay, na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Marahan iyong pinisil. Hindi kami tumututol sa desisyon mo, kung aalis ka rito at babalik ka na sa magulang mo, anak. Masaya kami ng tatay Landon mo na sa wakas, ay nakapag-isip ka na rin para sa ama mo, anang matandang babae sa kanya. Matagal na rin naming pinag-uusapan ang tungkol sa magulang mo, Luciana. Alam namin ng nanay Amelia mo na hindi, habang buhay, ay mananatili ka rito sa amin. Ito na siguro ang tamang panahon para bumalik sa totoong buhay na mayroon ka. Basta ang gusto lamang namin para sa iyo, mag-iingat ka lagi. Pakinggan mo ang mga magiging paliwanag sa iyo ng iyong ama. Upang sa ganon ay maibsan na rin ang sakit at puot dyan sa puso mo, pagpapaliwanag sa kanya ng kanyang tatay Landon. Mabilis namang tumayo sa pagkakaupo ang dalaga, at lumapit sa mag-asawa. Niyakap niya ang mga ito. Salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Babalik pa rin po ako rito para dalawin kayo. Mag-iingat din po kayo rito, ha. Mamimiss ko po kayo, maluha-luhang bulong nito. Huwag mo na kaming alalahanin dito, anak. Basta ang mahalaga, harapin mo ng maayos ang ama mo, at humingi ka rin ng tawad sa kanya, dagdag pa ng nanay Amelia niya. Salamat po. Mamimiss kita, Luciana. Malungkot na saad ng kanyang kaibigang si Valerie, at agad itong yamakap sa kanya, pagkahiwalay niya pa lamang sa dalawang matanda. Mamimiss din kita. Babalik naman ako rito eh. Magkikita rin tayo ulit. Basta, alagaan mo sina Nanay Amelia at Tatay Landon, ha. Pati si Grizzly. Huwag mo silang pababayaan, habilin pa nito sa dalaga. Sunod-sunod na pagtango naman ang ginawa ni Valerie. Bilang tugon sa kanya, maya-maya ay mabilis din siyang nag-ayos ng sarili, at inimpaki ang kanyang ibang gamit. Isang backpack lamang ang dala niya. Tanging mahahalagang gamit lamang ang kanyang isasama sa pagbabalik ng Santa Isabela. Pagkalabas niya ng bahay, ay naroon pa rin ang mga tauhan ng kanyang ama. Muli siyang lumingon sa bahay ng mag-asawa. Naroon sa may hagdan ang mga ito. Habang nakangiting kumakaway sa kanya, maging ang kanyang kaibigan, gumanti siya ng pagkaway sa mga ito, bilang huling paalam. Muli niyang inilibot ang paningin sa buong paligid, upang sa huling pagkakataon ay makita ang lugar na kinalakan niya sa loob ng 8 taon. Nang mahagip ng kanyang paningin ang aso niyang si Grizzly, na nasa ilalim ng punong mangga. Nagmamadali siyang lumapit dito para magpaalam. Agad namang kumawag-kawag ang buntot nito, at lumapit sa kanya. Mag-iingat ka rin dito, Grizzly, ha. Ikaw na muna ang bahala kila Nanay Amelia, Tatay Landon at Valerie. Bantayan mo sila laban sa mga masasamang loob. Mamimiss kita, aniya na animoy naiintindihan siya ng aso. Mabilis niya itong niyakap, bago tuluyang tumayo at muling naglakad palapit sa mga tauhan ng kanyang papa. Let's go, aniya at hindi na muling lumingon pa. Alam niya kasi, oras na muli siyang lumingon sa kinaroroonan ng mga taong naging pangalawa niyang pamilya, hindi niya na mapipigilan ang maluha. At ayaw niyang mangyari iyon. Ang laki na po ng ipinagbago niyo, senyorita, basag ng matandang Habib sa katahimikan, habang lula na sila ng sasakyan ng kanyang ama. Sa halip na tumugon dito, isang mapait na ngiti lamang ang pinakawalan ng dalaga, bago muling ibinaling ang paningin sa labas ng bintana.
Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Hindi niya maiwasang mag-isip kung anong buhay na ang naghihintay sa kanya, sa muling pagbabalik ng mansyon. Kung ano na ang hitsura ng hasyenda, mansyon, maging ang buong Santa Isabela. Malamang na marami na rin ang nagbago sa loob ng mahabang panahon na pagkakawala niya roon. I'm sorry Luciana. Agad na natigilan sa pagmumuni-muni niya ang dalaga, nang may isang boses ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kunot noo na napatitig muli sa kawalan si Luciana. Clyde, mahinang bulong nito sa pangalan ng binata. Are you still the same? Tanong niya sa sarili. Malamang na masaya pa rin ito hanggang ngayon. Dahil nasolo nito lahat at buong atensyon ng Don Ramon. Maging ang hasyenda, mansyon at planta, sa loob ng 8 taon. Kakauwi lamang po ni Senyor ito Clyde mula sa Spain. Mula noong makapagtapos siya ng pag-aaral sa Maynila. Halos kasabayan lamang po ng pag-alis ninyo ng mansyon, ay umalis din po ang senyor ito papuntang ibang bansa, dinig niyang saad ni Habib mula sa unahan ng sasakyan, na kinalululanan niya. Nagtataka namang napatingin doon ang dalaga. Hindi maintindihan ang ibig iparating nito sa kanya. Mula noong gabing huling pag-uusap nila sa rooftop ng kanyang eskwelahan, alam niyang nanatili pa ng isang araw sa Santa Isabela si Clyde, pero ito ang kusang umiiwas sa kanya, kapag alam nitong nasa paligid siya. Kung gayon mula nang umalis siya sa kanilang mansion, hindi na rin pala bumalik ng Santa Isabela ang binata. Bagkus, mas pinili na rin itong lumayo para hindi na mag-cruise ang kanilang mga landas.